Praise God. Ay. Ay, umiyak na. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Praise God. Thank you po sa Lord. At talaga pong ang Lord ay napakabuti. Amen. 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 Ako po idediretso na sa word ni Lord. Praise God. May tatanong po ko sa inyo. If you're looking back po sa mga nangyari, kasi po ngayon it's already June na. Ano po, June na. If you're already, or if you're going to look back, meron ba kayong naumpisahan noong January or New Year's resolution na ginagawa nyo pa din until now? Tanong ko po sa inyo, meron po ba sa inyo na nagsimula kayong mag-New Year's resolution? Kasi pagka, di ba, bagong taon may mga New Year's resolution and now we are in a half na po of the year. Yung bang New Year's resolution natin noong 2025, noong January, ay ginagawa pa rin natin ngayon. Ang iba, ang New Year's resolution ay magpapayat. Ang iba naman ay hindi nakakain ng matatamis. Ang iba naman ay mag-gym na daw. Naalala ko may mga nagsabi, mag-gym na talaga kami. Mag-gym na. Pero after mga ilang weeks, ay unti-unti nang hindi na nag-gym at mamay nawala na. Ano po, in our spiritual life, kamusta na? Kamusta na po ang ating spiritual life? Meron ba tayong pinangako sa Panginoon na unti-unting, yung sa simula, apoy na apoy ka, tapos mamaya unti-unti. Pero biyaya ni Lord, hindi tayo umuunti. Amen? Lalo na sa midweek, in Jesus' name. Amen? Amen. Alam niyo po, in life of faith, sabi sa Bible, talagang dapat hindi tayo titigil. Ano po? Huwag tayong gi-give up, magpatuloy lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gi-give up. Sabi mo sa kabila, huwag kang titigil. Sabi mo sa likod, magpatuloy ka. Yun. Magpatuloy ka. Ayan, praise God. Sabi po sa Hebrews 12, 1-3, ito lamang po ang pag-uusapan natin for tonight. Hebrews 12, verse 1-3, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, sabi natin, look to Jesus. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Hebrews 12, verse 3, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may grow weary or faint-hearted. Praise God. Ang title po ng share ko sa inyo is Run with Endurance. Run with endurance. Tayo po muna yung mag-pray. Heavenly Father, we come to you and we thank you, Panginoon, for this opportunity na magamit niyo po, Panginoon. Lord, I am praying, kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Ang inyo pong word, Panginoon, baguhin kami nito, i-transform po ang aming buhay. Hindi lang po kami i-inform. At Lord, Holy Spirit, we welcome you. We welcome you and anoint my lips, anoint the ears of the hearers. Maging, Lord, sa mga makakanood pa ng word na ito, Panginoon, ng iyong sasabihin for tonight. Lord, kayo po mapapurihan at Lord, we declare your victory and the defeat of the enemy in this place, in our lives, in Jesus' name. Amen. Amen. Sabihin niyo po natin, run with endurance. So, run with endurance. Endurance, ano bang ibig sabihin ng endurance? Ang endurance po, it means the ability to withstand hardship or adversity. Ang pag sinabi pong endurance, hindi ka basta-basta sumusuko. Amen. And in our faith, in our life of faith, talaga pong napakalaga na hindi tayo dapat sumusuko agad-agad. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang sumuko agad-agad. Kasi po doon po sa Hebrews 12, verse 1-3,
Ang metaphor po doon, ang pagkakapaliwanag po doon na nagsusulat sa mga Hebrews, yung pong pagkakaliwanag niya is about tayo pong lahat ng mga Christians, tayo pong lahat na follower ni Lord, we are in a race. Sabi natin race. Tayo po ay tumatakbo in a race, in a marathon. Pag po sinabing marathon, hindi po ito paligsahan na kailangan may mauna. Ang mahalaga lamang po dito ay matapos mo. Tayo pong lahat dito, tayo po ay tumatakbo in a race. We have a faith, in a life of faith, we are in a race na tayo po ay tumatakbo hindi para makipag-unahan sa katabi mo or kung sino man. Tayo po ay tumatakbo para matapos natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Yun po ang sinasabi dito po sa verse na ito. In this life of faith, we are in a race and there is a finish line. At para makatapos tayo, we need endurance. Para makatapos tayo sa takbuhin na binigay sa atin ng Panginoon, sa assignment na binigay ni Lord sa atin, we need endurance. And I pray na kapag labas natin dito sa church na ito, meron tayong endurance na dala-dala. Saan man tayo pumunta, nasa workplace man tayo, nasa family man tayo, nasa bahay man tayo, or kung nasaan man tayo, meron tayong endurance. In Tagalog po, endurance means matatag. Amen? In Tagalog, endurance means matibay. Endurance means magtatagal. Naalala ko yung pinapagawa ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Kami pong dalawang mag-asawa, nanonood kami ng ginagawa ni Mayor Vico. And we are very happy kapag nakikita namin yung the way siyang mag-lead. Yung pangarap niya sa Pasig ay napakalaki. Tapos gusto niyang ipa-renovate or gumawa siya ng panibagong City Hall. I think City Hall yon na mas matibay, mas maganda. Sabi ko, Lord, I'm praying, Panginoon, darating ang time na ang church namin magkakaroon kami ng sarili naming building. Yung building na matibay, yung building na matatag, yung building na pangmatagalan na. Amen? Amen. Ganon din po pala sa ating faith. Gusto ng Panginoon ang ating faith pangmatagalan. Hindi pang mabilisan. Yung matatag ka, matibay ka sa biyaya ng Panginoon. In this life of faith, yes, we run, but I pray, all of us, makuha natin, matapos natin yung takbuhin natin. Amen. Amen. At sabihin ng Panginoon sa atin sa huli, well done, my good and faithful servant. Wow! Ang sarap pakinggan, ang sarap isipin na kapag ka nakita ka ng Panginoon, kapag ka nagkita kayo ni Lord, sabihin sa'yo ni Lord, well done, natapos mo yung pinapagawa ko sa'yo. Well done, natapos mo yung pinapagawa ko sa'yo. Sabi po ng Nike, ito po yung sinabi ng Nike, having endurance is valuable asset running. Endurance is how long an activity can be performed in total. It refers to cardiovascular efficiency. Sabi natin cardiovascular. Yung palang endurance, it needs yung iyong cardiovascular ay malakas. That means kailangan yung iyong puso malakas. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan daw yung puso mo malakas. Ano po? Sabi po dito ng Nike, this is how well your heart, lungs, and muscle work together to distribute blood and oxygen around your body to sustain the activity. Amen? So, kailangan pala yung heart natin, yung lungs natin, pag po sinabing cardiovascular yung ating internal organs, kailangan malakas talaga yan. So, in our spiritual life, meron din tayong sa loob natin, kailangan malakas. Amen? Paano lalakas yun? Mamaya pag-usapan natin. So, sa pagiging healthy ng puso or ng internal organs, nagkakaroon ka ng endurance at mas tumatagal ka sa ginagawa mo. Kapag ka malakas ang puso, mas tatagal ka. Mas tatagal ka. Kapag ka lumakas ang puso, mas malakas ang puso mo, mas tumatagal ka sa gawain. At tatagal ka talaga, kapatid. Same thing with our lives. Kapag tama ang puso kay Lord, mas tumitibay, mas tumatagal, mas tumatatag. Amen. Amen. Christianity is not just a 3K run. It is not a 5K run. It is a long run. It is a journey. Ang Christian po, pagiging isang Christian is a journey. It is a marathon. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nakikipag-unahan sa bawat isa. Hindi tayo magkakalaban. Marathon is
kailangan matapos lang natin yung finish line. Gusto ba natin matapos natin yung finish line? So we need endurance. We need endurance. But I believe when we run, we face a lot of things. Amen? Kapag tayo tumatakbo in our faith, in life of faith, tumatakbo tayo in our Christian life, ang dami nating nasasalubong, ang dami nating na hinaharap. Ang iba sa inyo may hinarap na ibang bagay, na malalaking bagay, matitinding bagay, at na-overcome nyo po sa biyaya ng Panginoon. At marami pa tayong kakaharapin. Kapag nakikita ko yung sarili ko, Lord, ang bata ko pa, I do believe marami pa akong kakaharapin. But Lord, ito po sabi ko, Lord, basta kasama kita, kakayanin ko to, basta kasama kita. Katulad nung ako po'y nangako sa Panginoon, habang ako'y kinakausap ni Lord, magpapastor ako, basta sinabi ko kay Lord, Lord, basta kasama kita. Kasi di ko kakayanin, kung hindi kita kasama, Lord, di ko kakayanin. Amen? How can we run with endurance? Okay. Let's talk about how can we run with endurance. We can run with endurance. Number one, when we energize our faith. When we energize, sabi natin energize. When we energize our faith. Okay, one of the best ways to develop our endurance is to know the godly man and woman of faith. Can I hear an amen? Kapag ka nakilala mo yung mga godly man and woman, lalo na sa Bible, ay lumalakas ka eh. Amen? Bago po mag-Hebrews 12, verse 1, pero basahin muna natin, sabi dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of, witnesses. Ano po? Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. I was thinking about this. Ano tong mga cloud of witnesses na ito? We are surrounded by so great a cloud of witnesses. Sabi ko, Lord, sino ba yung mga taong ito? Akala ko noon, yung mga taong nasa paligid natin. Ang akala ko noon, itong mga taong itong so great a cloud of witnesses, yung mga taong nakatingin sa atin, na mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Noong naunawaan ko, bumalik muna ako sa Hebrews 11, at nalaman ko, yung palang great cloud of witnesses ay mga runners din. Sila po yung mga dating tumatakbo din, at nakatapos sila sa kanilang takbuhin. At ngayon, sila naman ang nakatingin sa atin, sila po ang nag-cheer sa atin. Kaya nyo yan. Sinamahan kami ni Lord, sasamahan din kayo ni Lord. Ayan po yun eh. So great a cloud of witnesses, they are called witnesses dahil sila din ay tumakbo sa race at nanampalataya kay Lord at natapos nila ang kanilang takbuhin. They are the witnesses in a sense that their lives testify about the goodness and faithfulness of our God. Nung bumalik po ako sa Hebrews 11 verse 7, isa po sa man of God, godly man of God, na may faith kay Lord. Isa po siya sa witness na nagsasabi sa atin, huwag kang sumuko. Sabi mo sa katabi, huwag kang susuko. Ito po ay si Noah, Hebrews 11 verse 7. By faith, Noah built a ship in the middle of dry land. Sino nga ba naman na magbubuo ng isang napakalaking barko sa isang lupain? Sabi po dito, Noah built a ship in the middle of dry land. In the middle of dry land po, mauunawaan ko pa in the middle of the sea eh. Pero in the middle of dry land, gagawin mo isang barko. Most of the time po, ganito po ang nangyayari sa akin. There are times like Noah, kahit hindi niya maunawaan ang pinapagawa sa kanya ni Lord, ginawa pa rin niya. Kahit Lord, di ko maunawaan, bakit ako nandito sa sitwasyon na ito? Lord, di ko maunawaan. Like Noah. Alam niyo po, katulad tayo ng nangyayari kay Noah, Lord, di ko maunawaan. Bakit mo ko papagawain ang barko? Lord, di ko maunawaan. Bakit mo ko pinadadaan sa pagsubok na ito? Pwede namang hindi na ako dumaan dito. Pwede naman. Pero ang ginawa po ni Noah, he still obey God. At may result ang pagsunod sa Diyos. Can I hear an amen? Anong result? Ito po ang result, sinabi po sa Bible. The result, his family was saved. Wow.
May resulta kahit hindi mo maunawaan. Kahit di mo maunawa kung bakit ka nagpapatuloy, magpatuloy ka pa rin. Bakit may resulta yan sa dulo? Dahil hindi ka bibiguin ng Panginoon. Sabi po dito, His act of faith drew a sharp line between the evil of unbelieving world and the rightness of the believing world. As a result, Noah became intimate with God. Ito po yung pinaka-paborito ko. Noah became intimate with God. Marami tayong mga pinagdadaanan na hindi natin maintindihan. At hindi natin alam, Lord, at sinasabi natin, Lord, di kita maintindihan. Bakit mo ako dinala sa ganitong sitwasyon? At minsan gusto na nating tumigil at sumuko, pero yan pala ang ginagamit ng Diyos para mas lalo tayong lumalim sa Kanya. Kaya po sinabi dun sa dulo, Noah became intimate with God. Kahit di mo maunawaan, kapatid, I want to encourage you. Kahit di mo maunawaan, magpatuloy ka. Dahil ginagamit niya ng Panginoon para magkaroon ka ng intimate relationship sa Kanya. Amen? Hebrews 11 verse 8 to 10. Ang sunod pong tao, man of God, na may faith, na nakaka-inspire at nakaka-encourage, is si Abraham po. By an act of faith, Abraham said yes to God, to God's call to travel an unknown place. Sinabi lang ni Lord kay Abraham, sige, pumunta ka dun sa, basta humayo ka. Hindi sinabi ng Panginoon kung saan lugar. Basta si Abraham sumunod. Sumunod lang siya. Sabi po dito, unknown place. Sino po dito may gusto kang puntahan pero hindi mo alam kung saan ka pupunta? Susunod ka kaya kay Lord kung sabihin sa'yo ni Lord, sige, humayo ka. Saan po, Lord? Basta sumunod ka. Ganon po ang sinabi ni Lord kay Abraham. In unknown place that would become his home. When he left, he had no idea where he was going. Hindi na naman niya alam. Katulad ni Noah, bakit ko ba ito ginagawa? Lord, bakit ko ba ito ginagawa? At katulad ni Abraham, Lord, saan ba ako pupunta? Basta dumiretso ka. By an act of faith, he lived in a country promised him. Live as a stranger camping in tents. Isaac and Jacob did the same. Living under the same promise, Abraham did it by keeping his eye on unseen city with real, eternal foundation, the city designed and built by God. Ganito kasi ang faith eh. Ang faith hindi mo pa nakikita. Pero sumusunod ka kahit di mo pa nakikita. Dahil alam mo, ang nangako ay tapat. Amen. Sabihin ko po ulit, ang nangako ay tapat. Amen. And number 3 po, na example, woman of God. Woman, like Sarah. Maybe you are waiting for something. You're still waiting. Ang tagal-tagal mo nang naghihintay like Sarah. Si Sarah po ay naghihintay na how many years silang dalawang mag-asawa? Naghihintay sila na magkaroon ng anak. Hebrews 11:11 to 12. By faith, barren Sarah was able to become pregnant. Wow! Yung pong si Sarah na ano ba Tagalog ang barren? Baog. Barren Sarah was able to become pregnant. Paano nangyari to? Old woman, as she was at the time, because she believed the one who made a promise would do what he said. Yan po sabi sa Bible. She believed the one who made a promise would do what he said. Dahil sinabi ni Lord, maniniwala ako. Ayun po ang ginawa ni Sarah. Dahil sinabi ng Panginoon, maniniwala ako. Amen? That's how it happened from once man dead and shriveled loins, there are now peoples numbering into the millions. At alam niyo po, every one of us, tayo po ay nasa lipi. Tayo pong lahat sa biyaya ng Panginoon. Dahil tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po, sabi sa Bible, we are the heirs, tagapagmana. Kung anong pinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Nandyan pa ba kayo? Amen. Tayo po ay kabilang hanggang ngayon kung sino man ang maniniwala at sasampalataya sa Panginoong Hesus, sila ay magiging anak din ni Abraham. Amen. At makakatanggap din kung ano man pinangako ng Panginoon kay Abraham, makaka-receive din. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, kung anong sinabi kay Abraham, he will be blessed and be
a blessing to others. Alam niyo po, pagpapalain talaga tayo ni Lord. Hindi po questionable yon sa Panginoon. Sino po ditong naniniwala na pagpapalain siya ni Lord? I do believe in that. Hindi pa tapos si Lord. Amen? There are the people or cloud of witnesses testifying about God's goodness and faithfulness. At sinasabi nilang tapat ang Diyos natin. Amen? By God's grace, they overcome by the grace of God, and we will also overcome. Yan po kaya po pagka binabasa nyo uli yung cloud of witnesses, maaalala nyo, Lord, naging tapat ka kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Lord, naging tapat ka kay Noah. Lord, naging tapat ka, Panginoon, kay Sarah, kay David, kay Moses. Lord, naging tapat ka sa mga taong ito, Panginoon. Natapos nila yung pinagawa mo sa kanila. At Lord, sa biyaya mo, matatapos ko rin yung pinapagawa mo sa akin. Amen? Amen. Today, sa totoo lang, we are very blessed po. Tanong niyo po sa akin kung bakit. We are very blessed kasi may advantage tayo. Alam niyo po ba nung Old Testament, wala naman nung Bible eh. Right? Eh ngayon may Bible na tayo. Pero pag minsan talaga, hindi natin nababasa. Amen? Alam niyo po, ang laking advantage natin. Kasi may Bible tayo. Noong Old Testament, they don't have any scripture. So tayo po ngayon, may advantage tayo, may guide tayo, at may direction tayo. Anong sinabi sa Bible? Balik lang tayo sa salita ng Panginoon. Huwag nating maliitin ang salita ni Lord. And we also have the Holy Spirit of Christ. Alam niyo po, napakalaking advantage noon. Ay, nung Old Testament, yung iba, nakakaranas ng Holy Spirit. Pero, ngayon tayo po, once tinanggap mo si Jesus Christ, nasa puso mo na si Holy Spirit. Amen? Can I hear an amen? Right now, we have complete revelation, which is the Bible and the Holy Spirit. We have no excuse to stop to run the race of faith because we are not running alone. God is with us. Sasabihin ko po ulit, we are not running alone. God is with us. Bakit ka panghihinaan? Panghinaan ka kung mag-isa kang tumatakbo. Hindi ka tumatakbo mag-isa, kapatid. Tumatakbo kang kasama mo si Lord. Amen? If you want endurance, magpalakas ka sa pamamagitan ng mga testimonies of men and women of faith. Balikan mo uli. Lord, itong mga taong ito, pag binabasa ko uli yung Bible, Lord, itong mga taong ito, Panginoon, Lord, nagpakita ka ng matinding miracle sa kanila. Lord, makakaranas din kami ng miracle. Amen? Number 2 po. Number 2. Ano yung number 1? When we energize our faith. Number 2. Paanong magkakaroon ng endurance? Throw off the weight and sin. Throw off. Sabihin natin throw off. Pag po sinabing throw off, itapon mo. Itapon mo, iwaksi. Iwaksi yung kabigatan. Sino bang mabigat, pastor? Yung sino bang magbigat? Yung asawa mo. Pastor, nabibigatan ako sa asawa ko. Hindi po yun. Hindi po yun. Pastor, nabibigatan ako sa sitwasyon ko, sa katrabaho ko, nabibigatan ako. Alam niyo po, hindi po sinasabi dito sa Bible yung kabigatan, yung tao. Kasi po yung mga taong nasa paligid natin, hindi po sila problema. Sabihin niyo po sa akin, sabihin niyo po sa katabi mo, hindi ka problema. Hindi po pabigat ang mga tao. Uulitin ko po sa inyo. People are not punishing us. People, alam niyo po, ang mga tao, ginagamit ng Panginoon to sanctify us. Binabago tayo ni Lord. Hindi nyo lang alam. Binabago tayo ng Panginoon kapag mayroon kang nakikitang mga tao. Bakit itong taong ito, pag nakikita ko, naiinis talaga ako. Pero ang totoo nun, hindi siya kalaban. Ang totoo nun, binabago ka ng Diyos sa sitwasyon na nangyayari sa inyo. At natututo ka ngayon maging pasensyoso, natututo ka ngayon magpatawad, natututo ka ngayon magmahal. Can I hear an amen? Na sinasabi mo, kaya pala dumadaan kami sa ganitong sitwasyon kasi tinuturuan kami ng Panginoon maging patient sa bawat isa. Kasi sa totoo lang,
Sa bawat isa naman sa atin, kung may nagkamali sa atin, tayo din, meron moments ng buhay natin na nagkamali din tayo. Amen? At kung tayo pinatawad ng Panginoon, sino tayo para hindi magpatawad? Amen? At biglang tumahimik. God put people in us not to punish us, but to sanctify or change us. Lay aside. Balik po tayo doon sa sinabi ko sa inyo. Lay aside. Throw off or lay aside means to put or take something away from its normal location. May mga bagay na normal na sa atin. May mga kasalanan na normal na nating ginagawa. At sinabi po sa Bible, for us to have endurance, kailangang iwanan natin. Ulitin ko po sa inyo, yung pong nire-refer dito, yung sinasabi dito ng nagsulat ng Hebrews, sinasabi po niya, as we are running in a marathon. Kapag po may nakikita kayo ng mga tao na sumasali sa marathon, nakikita niyo po ba silang nakasuot ng mabibigat na suot? Yung bang naka-coats? Coats, ang dami Ang dami coats. Winter? Naka-coat ka? Meron po ba kayo nakikita na tumatakbo, na nakatakong? Nakatakong. O meron ba kayo nakikita na tumatakbo, hindi ka naka-rubber shoes? Ano suot-suot mo? Yung bang, dal shoes daw. Dal shoes daw. Ano ba? Ang hirap po nun. Yung iba, naka-boots naman daw. Pag natakbo, ang hirap po nun. Ang hirap po nun. Hindi tayo makakatakbo na maayos. Kapag ka tumatakbo tayo in a marathon, ang mga taong tumatakbo in a marathon, gusto nilang magaan. Amen. Can I hear an amen? The writer of the Hebrews is exhorting the readers to run with lightness. Para makatakbo ka, kailangan may iwanan ka, kapatid. Mabigat kapag ka may unforgiveness sa puso. Can I hear an amen? Forgiveness hinders us from the calling that God has given us. Ito po yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ito po yung sinasabi sa Bible, sa Hebrews. Ito po yung sinasabi sa Hebrews na yung mga nagpapabigat sa atin, kailangang iwanan natin. Iwanan mo na. Iwanan mo na. Gusto mong magkaroon ng endurance? Gusto mong matapos ang pinapagawa sa iyo ni Lord? May dapat kang iwanan, kapatid. May dapat kang iwanan. Lahat ng nagpapabigat, we need to lay aside. We need to throw it off. At sinabi po sa Bible, sasabihin ko po sa inyo, ang ilang mga verse, Romans 13 verse 12, ilista niyo po. Romans 13 verse 12, sabi po dyan, so remove your dark deeds like dirty clothes. Yung po palang mga bagay na marurumi nating ginagawa, it's like dirty clothes na po pwede nating hubarin. At kung hubarin mo na, wag mo na uling balkan. Naalala niyo po si Bartimaeus? Si Bartimaeus po, noong lumapit siya sa Panginoon, yung kanyang balabal, kanya pong tinapon. Yung balabal niya pong yon, that gesture, yun po ay dati niyang buhay. Na hinuhubad niya, sinasabi niya, Lord, ayaw ko na nitong dati kong buhay, sawa na ako. Lord, paltan mo, Panginoon, ng bago. Amen. At hindi mapapalitan ng bago ang bagong damit, ang lumang damit, kung hindi mo inaalis ang luma. Kailangan mong alisin muna yung luma. Can I hear an amen? Sabi po dyan, so remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Put on the shining armor of right living. Sabihin po natin, or gawin po natin, pwede bang gesture natin, hinuhubad natin yung dating damit natin, 1, 2, 3, tapos itapon mo. Ngayon, suotin mo naman yung shining armor of right living. Thank you, Lord. Sabi natin, thank you, Lord. Palakpakan mo si Lord. Amen. Ano pa yung pinapa-throw off? Ephesians 4:22. Ito po. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Yan po yung mga bagay na pinapa-throw off sa atin. Alam niyo po, right now, we are in a generation na napakadaling magkasala. Ay, naku, napakadali po talaga. Ay, ako po yung nag-Instagram or nag-Facebook lamang, may mga lalabas na lang bigla.
Pero sa biyaya ng Panginoon, anong kailangan natin gawin? Kapag kami makikita ka na ng mga bagay na hindi mo dapat makita, mga hinlalawa. Ika nga. Ano po, pag minsan kapag ka, sabi po ng iba, kapag ka ang unang sulyap, hindi po daw masama yon. Yung pangalawang pagtingin, yun daw ang masama. Kaya yung nalaman po nung iba, nung unang pagsulyap, talagang tinitigan na. Hindi na inalis. Napakatindi pala. Talagang napakatindi. Ano po? Pero alam niyo po, sinabi sa Bible Sinabi sa Bible Actually, sinabi sa Bible, di ba? Tayo ay binago na ng Panginoon. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. Kaya po yung mga bagay na yon, doon meron pa rin mga tukso sa paligid. Pero iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Iba ka na. Bakit si Holy Spirit ay nasa sa iyo? Amen? Si Holy Spirit ang tumutulong sa iyo na umiwas sa mga ganong bagay. Amen? Colossians 3 verse 8, isa pang verse. Colossians 3 verse 8. But now you must stop doing such things. Ano tong such things na to? You must quit being angry, hateful, and evil. You must no longer say insulting or cruel things about others. Ito po yung ini-insult yung ibang tao na kapag ka nakita na, meron kasi mga tao parang nabigyan na natin ng yung bang tag or nabigyan na natin ng name. Yan, wala na yung pag-asa. Ganyan na talaga yan. No, hindi na tayo ganun magsabi. Ano po? Sabi po dito, you must no longer say insulting or cruel things about others. Let's stop those things. Kapag kami nakita tayong tao na yung hindi kaputian, sasabihin natin, nog-nog. Huwag na ganun. Wala na tayong ganun. Ano po, hindi na tayo ganun. Ano po, sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, binabago na ni Lord ang ating mga pananalita. Inaalis na yung mga pag-iinsulto sa iba. Can I hear an amen? Amen. These are the sins na nagpapabigat sa atin. We need to lay it aside. We need to lay it aside. Sabi natin, lay it aside. Ito pa po, ang sasabihin ko. If there is one particular sin that hinders the race of faith, it is unbelief. Yung hindi ka naniniwala, yung nagda-doubt ka na sa Panginoon, doubting and living in faith contradict each other. Hindi po pwedeng naniniwala kay Lord at nag-unbelief ka rin at nagkakaroon ka rin ng doubt. Hindi po pwede. Contradict po ang bawat isa. Unbelief entangles the Christian feet so that he cannot run. Yung pong unbelief, tinatalian po nito yung iyong paa para hindi ka makatakbo with endurance. When we allow sin in our lives, especially unbelief, it is quite easy for Satan to keep us from running. Kaya hindi makatakbo, kaya wala ng endurance. Why? Kasi hindi ka na naniniwala kay Lord. Hindi ka na naniniwala, tumigil ka na maniwala. Tumigil na. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, kung meron man sa atin na nagkaroon na ng unbelief, hindi ka na naniniwala, I am praying, ibalik ni Lord yung dating apoy, yung dating pananampalataya mo sa Panginoon na mas matindi pa kaysa dati. Amen? Nang mas matindi pa kaysa dati. Why? Yun po ang kalooban ni Lord. Ang kalooban ni Satan, ang gusto ni Satan, huwag ka nang tumakbo. Tumigil ka na, manghina ka na. Pero ang gusto ni Lord, lumakas ka, magpatuloy ka, kapatid. Run the race with endurance. Unbelief is, Lord, mas maganda yung plano ko kaysa plano mo. Unbelief is when we trust more of ourselves, trust more of our experiences, or trust the world more than God. That is unbelief. Hindi mo na pinaniniwalaan yung kalooban ni Lord at pinaniniwalaan mo na lang yung kalooban mo. Sa biyaya ng Panginoon, we are going to throw it off. Amen? Amen? Number 3, lastly, meron po ba tayong natututunan? Lastly, run with endurance. How to run with endurance? Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Hebrews 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely,
And let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking to Jesus. Looking to Jesus. Who is Jesus? The founder and perfecter of our faith. Wow! He is the founder. Alam niyo po, hindi si Bishop Art ang founder. Si Jesus. Hindi si Pastor Ernest ang founder. Si Jesus. Hindi kung sino man ang founder. Si Jesus po ang ating founder. At kung ano ang sinimula ni Jesus, tinatapos niya. Sabi po dito, who for the joy that was set before him endured the cross. He endured the cross. Kaya kung panghihinaan ka, dumating man ang time na nanghina ka, dumating man ang time na tinatamad ka na uling tinatamad ka na uling bumalik kay Lord, bumalik ka uli sa cross. Sinasabi po dito, fix your eyes on Jesus is fixing your eyes sa cross. May ginawa ang Diyos sa cross. May tinapos si Lord sa cross. Bumalik ka uli sa cross. Anong ginawa ni Jesus sa cross? Despising the shame and is seated at the right hand of the throne of God. Si Jesus ang nag-umpisa ng magandang bagay sa atin. Siya din ang tatapos nito. Ano po? Faith, sabi po ni Oswald Chambers, faith means whether I am visibly delivered or not, I will stick to my belief that God is love. Makita ko man ang deliverance or hindi, Lord, mananatili ako na naniniwala na ikaw ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng himala. Amen. Amen. Pag minsan po kasi, di ba, parang gusto natin yung bang, Pastor, living by faith is kailangan smooth. Sa totoo lang, kahit anong sabihin ko dito, pero hindi talaga ganun eh. Kasi sinabi ni Jesus, talagang dadaan tayo sa iba't ibang klaseng pagsubok. Amen. Hindi ko po pwedeng lagyan ng makeup eh. Hindi ko po pwedeng sabihin na magagandang bagay lang mararanasan natin because we believe in Jesus. No, hindi. Amen. Faith is looking unto Jesus. When we're looking to Jesus, we're not looking at our circumstances. Do not mistake this for ignoring reality. Hindi po natin ini-ignore ang reality when we have faith. We look at Jesus, we are focused to Jesus because we recognize that He is with us in our current circumstances. He is in control in our current circumstances. When you are weak, kapatid, kung ikaw ay nangihina, Christ is your strength. When you are in need, Christ is your source, kapatid. When you are in pain, Christ is your comfort. When you are hurt, Christ is your healer. Christ is our all in all. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Balik ka lang sa cross. Balik ka lang uli sa cross. Lord, may tinapos ka nga pala. Lord, may ginawa ka nga pala matinding bagay sa akin. Kaya kapag ka dumating ang time na nanghihina, Lord, biyayaan mo ko na mag-focus sa iyo at sa ginawa mo sa cross. Why? Because His grace is available every time. His peace is always available. His help is always available. Amen? And verse 3 says, Hebrews 12 verse 3, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or fainted. Para hindi ka manghina, mag-focus ka sa ginawa ni Jesus sa cross. Bakit ba ginawa ni Jesus yun sa cross? Hindi ginawa ni Jesus yung sacrifice sa cross para sa Kanya. Ginawa niya yun para sa iyo. Amen? Ginawa niya yun para sa iyo. The cross is the perfect picture of His grace. The cross is the perfect picture of His love. The cross is the perfect picture of His mercy, of His power, and His glory. The cross shows how good our God is. Palakpakan mo si Lord. Lord, salamat sa cross. That He is just and He is trustworthy. That He will never leave you nor forsake you. He is holding you with His righteous right hand to give you victory. Amen? Hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. Dito po ako magtatapos.
Hebrews 10:35 to 37. Hebrews 10:35 to 37. So do not throw away this confidence. Trust in the Lord. Remember the great reward it brings to you. Patience, endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Wow! Sabi po dito, patient endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all He has promised. Verse 37, for in just a little while, the coming one will come and not delay, and my righteous ones will live by faith. Palakpakan natin si Lord. Ang Lord po muling babalik. Ano man ang pinagdadaanan natin, isa po ang sure ko, ang Diyos natin, babalik uli siya para sa atin. At lagi po tayong tagumpay. Come on, palakpakan natin si Lord. Ako, na-excite ako. Let us pray po. Heavenly Father, we come to you. Lord, we thank you for your word. Lord, salamat po sa lahat po ng natutunan namin tonight, Panginoon. And Lord, I am praying, biyayaan mo kami, Panginoon. Biyayaan niyo po ang bawat isa sa amin na makaran with endurance. Lord, living by faith, Panginoon, is hard, Panginoon. But Lord, by your grace, Panginoon, sa biyaya mo kami po ay magpapatuloy. And Lord, sa biyaya mo, Panginoon, patuloy namin titignan yung mga ginawa mo in the past sa mga men and women of God. Lord, by your grace, Panginoon, yung mga bagay na nagpapabigat sa amin, mga kasalanan na nagpapabigat sa amin, Panginoon, Lord, ito po'y aming inaalis at iniiwanan na. Sa biyaya mo, Lord. Lord, biyayaan mo kami every day, O God. And Lord, by your grace, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, kami po ay magpapatuloy to fix our eyes only to you, Jesus. Lord, I am praying that this word, Panginoon, will change our lives. Lord, hanggang sa pag-uwi namin, kausapin mo kami at i-reveal mo pa sa amin ang mga bagay na dapat namin matutunan. Salamat, O God. We are very excited na tumakbo, Panginoon, sa life of faith na kasama ka, Panginoon. Salamat, O God. I dedicate to you, each and every one of us. Kayo po ang mapapurihan. This I pray in Jesus' name. Amen.